5:12 in the morning. Ayun ay July 2, 2024 na po, araw po ng Martes. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makagos po na umaga sa mga kaibigan. Atin pong tunghayan muli sa 34:11. Subalit English version po yung ating ano ngayon. So ang sa English version nakalagay po, "Come my children, come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." So dito ang ano lang ay fear the Lord. So yun po ang sa translation ng NIV, no? NLT, New Living Translation. So dito sa New Living Translation, fear the Lord. Sabi, "Come to me, my children, and I will teach you to fear the Lord." So balit sa kanyang Filipino version, nakalagay doon na, "Halika kayo makaibigan at tuturo at makinig sa akin at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang." So balit dito sa fear the Lord lang siya, no? So kung tayo po ay may takot kay Lord, siyempre sundin natin siya at igalang, no? So yun din po. Kaya napakaganda mag-ibigan pag tayo ay iba't ibang version po yung ating studyhan, no? So ano ba, NIV, ano natin yung NIV, pwede nating tingnan yung NIV, NLT at kung ano pa mga translation para makuha natin ang pinaka-ano niya, no? Pero ang pinaka-kuan ay ano siya, no? Yung King James Version. So parang ang King James Version ang kuan, yung pinaka parang pinaka-una, no? So yung sa Espanyol naman, Reina Valera 1960. So dito sa English, King James Version, tapos nagkaroon na New King James Version. So kaya yan, no? Pero dito sa NLT, no, sa New Living Translation, na nakalagay po na, "Come to me, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." So ang gi-focus dito ay fear the Lord. So yun ang i-focus ng New Living Translation. "I will teach you to fear the Lord," na magkaroon ng takot sa ating Panginoon. So balik naman sa magandang balita Tagalog. "Halika kayo mga kaibigan at makinig kayo sa akin kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang," no? So yun ang sa magandang balita Biblia. Kaya maganda na iba't ibang translation ay ating babasahin natin ang iba't ibang translation upang makuha natin yung pinaka yan, no? So maaring tingnan natin ang King James Version, tapos New King James Version, tapos iba pang mga version, no? Kasi sa Tagalog mayroong magandang balita Tagalog, iba niya mayroong ang salita ng Diyos, ESD, no? ESND, ang salita ng Diyos, no? So depende yan sa atin, no, kung ano yung natin. So balit maganda na iba't ibang translation talaga, no? Tapos ngayon mayroon ng Pinoy version. So English o Pinoy version na English na may ano siya, no? Yung parang ginagamit natin sa daily conversation. Kasi ang salita po ay
nagbabago, no? Ibig sabihin siya, umuunlad ang salita. So tulad ng word na bomba, no? Yung word na bomba po ay bago dumating ang mga Hapon. Ang bomba po, mga kaibigan, ay yung siya, no? Yung, di ba, yung parang puso. So, lilalagyan natin ng tubig bilang primer, tapos bombahin natin, lalabas ang maraming tubig. So, subalit yung pagdating ng Hapon, ang bomba naman ay pumuputok, no? Kasi binombahan ang ganitong place, binombahan ang Campo Crame, binombahan ang Port Bonifacio, Camp McKinley, parang gano'n, no, siya. So, yan po, mga kaibigan, no? So, yan po, no? So, balikan po natin ang sabi sa NLT, no? New Living Translation. Come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. So, balit sa magandang balita, nakasabi, mga kaibigan, halika kayo, mga kaibigan, at makinig kayo sa akin at tuturuan kayo na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Isang mapagpala, mapagbiyaya at makidiyos po na maga sa bawat isa. God bless us all.